Alright, meron tayong dumating dito. Set ng eto, center stand para sa Honda Click natin. Ayan. Center stand pang 17 inch na wheel set, ano? Tapos meron siyang ito, may ehe na siya. Ayan. And side stand. Total of 2,300 pinangbili natin dito, 2,300. Ayan. Meron pa siyang ito, lock. Yan, yung lock. Stainless. Wala tayong mahanap na yung mga parts galing Thailand. Yung mga hang na center stand. Puro side stand lang ang meron na pang 17. Dito kasi sa center stand, wala tayong mahanap. So, ayan, made in the Philippines. Gawang Pinoy yan. Stainless na 403. Ilalagay natin dito sa ayan, ating Honda Click na 125. So, dati, nilagyan natin ng kung nakita nyo yung dating video natin, yung mga old videos natin, naka 17 wheel set ito, pero binalik natin sa 14 dahil nga wala tayong mahanap na pang 17 na side stand. Medyo sumasayad doon sa dito bandang gulong pag naka 17 yan at naka-stack yung center stand. So mas mainam, lagyan natin ng pang 17 mas mataas na center stand, tsaka natin isalpak yung 17 wheel set natin. Ayan, pinakaunang gawin natin, tanggalin muna natin yung eto, yung lock dito sa gilid. Yun. Yan, tanggal. Meron pang kasamang washer yan. Yan. So, pag natanggal natin yan dun sa bandang ehe, pwede na nating hugutin dito sa kabila. Susunod natin gawin, ayan, side stand natin. Pag nakapwesto na dito sa baba, sikwatin natin yung spring. Pwesto lang natin na ganyan. Medyo mahirap to. Yan, natanggal din natin yung spring. Mahirap talaga siyang tanggalin. Itong long nose ang pinangtanggal natin. Sikwatin nyo lang, persahin nyo. Next, susunod na diskarte, gamitan natin ng vice grip. Ayan, papwesto na yung vice grip natin para mahila yung ehe. Yan, matagal na proseso yan. Yung iba nahihirapan dito kasi kinalawang na. Isprayan nyo muna ng WD-40 para hindi masira yung makina, ano? Yung iba na sisira, nabibitak yung makina, yung kinakapitan ng center stand. Ito, matagal na proseso to. Hinay-hinay lang. Dito sa pagtanggal ng ehe, matagal talaga to. Ayan, oh, after how many minutes? Depende kung gaano kadali magtanggal nito, depende sa kalawang. Kasi itong stock natin, steel, pinakalawang talaga yan. Sprayan muna natin ng WD-40 yung kinakapitan ng ito, ehe ng center stand para matanggal yung ibang kalawang. Ito na yung problema, hindi parehas ng size. Ayan, ano nyo, mas mahaba yung stainless, yung stock mas short. Ayan, yan. Yan ang problema natin pag aftermarket, ano. Hindi rin parehas ng yan. Pati ito, itong kabitan ng spring, mahaba rin, mahaba. Subukan natin ikabit kung gagana. Dito naman sa center stand, ayan, dito talaga tayo magkakatalo. Mas mahaba yung stock. Ano, itong part na ito, itong tube na ito, mas mahaba yung stock. At least papasok, siguradong papasok dito sa ilalim. Ayan siya. Tignan natin yung difference. Ayun. Ayan naman talaga. Malaki, medyo malaki rin yung difference nila. Ayan. Ayan, nasa 1.5 or mahigit kulang-kulang na 2 inch. Ayan. Mas mahaba naman talaga ito, pang 17. Ilipat natin tong rubber, parang stopper natin dito. Ayan. Kasya naman. Ayun, sinubukan nating ikabit yung center stand at yung ehe. Ayun ang resulta. Sobrang haba ng ehe. Itong parang axle.
Okay? Na nailagay or naibigay. Sobrang haba. So gagamit tayo ng washer. Diskartehan natin yan. Ayan, so ito yung diskarte natin. Washer, nut, kasi medyo maluwang. Ayan. Pag kinabit na natin. Ayan. Washer ulit. Washer. Tapos yun, washer. Umurong na. Ay, umurong na. Tsaka natin lagyan ng lock. Ilagay yung lock. Ayan. Ayan, pag ilalagay pala itong ehe, siguraduhin na nakashoot dito. Ayun, yung butas dito. Para hindi na siya magalaw. Ayun, tapos lagay natin yung spring. Tapos yung spring, yan, layo. Kailangan natin binatin ng mahigi. Layo ng agwat. Ayun, nagka-aberya nung kinakabit natin yung spring, naputol itong plate ng ehe at yung parang axle nya. Wala, hindi maganda ang pagka-welding. So yun, naputol yung ehe ng aftermarket na binili natin, hindi matibay. So binalik natin yung stock, niremedyohan na natin, pinilit na natin na iangat. Ayan, so ayun, naikabit din natin tong center stand na nabili natin gamit itong stock na ehe. Ayan, kasi nasira yung nabili natin. Lagay natin tong spring. Ayan, yung paglalagay ng spring medyo mahirap po yan. Ayan, nailagay din natin. So ganun lang nangyari, ano, minalas tayo, nasayang yung pera natin, hindi pulido yung pagkakagawa ng ehe. So naikabit lang natin itong center stand. Tignan nyo naman, ang layo na ng pagitan. Naka 330mm pa yan, Next nating tatanggalin itong sa side stand, ano. Ayan, tanggal. Ayan, para totally matanggal itong side stand natin, tanggalin lang natin yung nut dito sa likod. Ayan, merong nut dyan sa bandang likod. Ayan siya. Ayan, tapos palawagan natin to. Okay, ito is 14mm yung nandito sa likod. Tapos dito sa harap is, I think ito is 8. Ayan, 8mm itong sa harap. Ayan, pag natanggal, ayun, tanggalin ulit natin itong, ayan po, may bolt pa dyan. Ayan, yung pagtanggal dito, ayan, 14mm ulit, 14mm, medyo mahaba ito, kaya tiyagaan nyo na lang. Ayan, ganyan ang itsura nyan, kaya mahirap tanggalin. Subukan natin ilagay itong aftermarket natin, mas mahaba. Ayan, yun, mas madaling ilagay, mas maluwag. Ilagay natin dito sa likod. Tapos pag nailagay na natin tong nut at yung bolt sa likod, naigpitan na, ilagay natin tong sensor. Yan, sana fit yan, sana fit. Tapos pag nahigpitan na natin, balik na natin tong spring. Yan, subukan natin ibalik. Yan. Yan. Subukan natin, okay? Parang mas mahirap na. So ito yung mga natanggal natin. Center stand, side stand, the rest na natanggal natin, binalik natin. So ayan na yung itsura ng ating Honda Click. Ayan, kung makita nyo doon sa bandang upuan, tumaas na siya. Ayan, nag-slant na siya, hindi na siya medyo flat. And kung makikita nyo dito, ayan, syempre stock yung size ng ating rear shock, 330mm. Ayan o, ang luwang, nasa
3 inches na ata to. So, ganyan ang itsura niya. 14 inch pa lang yung mags. Papalitan natin 17.